Hello po, maganda araw sa inyong lahat. Bago tayo mag-umpisa sa content natin ngayon, pwede po ba pa-subscribe? Humingi na din po sa inyo ng like and share, para lalo tayong gumawa ng mga bagong content. Maraming salamat po sa nagpapatuloy trade ng USA at China. Ano na kaya ang mga nangyari? Natatandaan nga natin ang sabi ni Donald Trump sa policy niya. Because together we can truly make America great again for all Americans. So I want to just tell you what a great honor this is. I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer, and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much. Thank you. I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Tariff. Ang China ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo, ang pangalawang pinakamalaking supplier ng mga produkto sa Estados Unidos, at ang pangalawang pinakamalaking dayuhang may hawak ng utang sa US. Gumagamit si Pangulong Trump ng mga terepa upang tugunan ang pangangibabaw ng China. Iminungkahi ng White House na ang mga terepa sa ilang mga produktong Chino maaaring umabot ng hanggang 245% sa Enero taong 2025. Ang average na rate ng terepa ng US sa mga export ng China ay humigit kumulang 20%. Sa pagtatapos ng Abril, ang rate na ito ay umabot sa humigit kumulang 124%, na nangangahulugang ang gastos para sa mga kumpanya ng US. Ang pag-import ng mga kalakal mula sa China ay higit sa doble. Sa ngayon, itinaas na namin ang mga terepa sa napakataas na antas na sa paglipas ng panahon, trade ay mapupunta sa zero. Ito ay isang hindi tiyak na tagal ng panahon, kaya maraming negosyo ang nahihirapang magplano sa paligid, na nagbabago landscape. Ang katotohanan ay kailangan ng magkabilang panig ang isa. Ang pagdami nitong tagsibol ay nagpanik sa mga pamilihan. Foreign leaders have stolen our jobs. Foreign cheaters have ransacked our factories. They do it to us and we do it to them. Ipinahiwatig ng gobyerno ng China na sinusuri nito ang posibilidad ng pakikipag-usap sa kalakalan sa Estados Unidos. Nagpapadala ang China ng malalakas na signal, strong signals, na ang mga laro na nilalaro namin, na mga laro ng terepa at mga laro ng supply chain, para sa kanila ay tungkol sa kaligtasan. Narito ang ilan sa mga paraan na maaaring gumanti ang China laban sa mga terepa ng US. Mahigit $36 trilyon ang utang ng gobyerno ng US. Ang China ay isa sa maraming dayuhang bansa na may hawak ng utang na iyon. Ang US ay humiram ng pera at nabaon sa utang sa pamamagitan ng pag-issue ng Treasury Securities. Ilang dekada nang binibili ng mga entity sa China ang mga securities na ito. Ang mga hawak na ito ay nagbibigay sa China ng ilang impluwensya sa mga pamilihan sa pananalapi ng US. Sinabi ng lahat na ang mga hawak ng China ay 4% na ngayon ng GDP. Of our GDP, that big enough na kung ibinente talaga nila, mabilis talaga, at kung walang ginawa ang Federal Reserve, na magkakaroon ito ng panandaliang epekto. Ngunit ang Fed ay hindi palaging nakikialam. Maaaring maramdaman ng mga taong kailangang tustusan ang mga tahanan noong Abril habang kumalat ang balita ng mga terepa. Ang mga ani sa 30 taon at 10 taon na Treasury bond ay tumaas. Ang mga rate para sa mga pautang sa consumer tulad ng mga mortgage ay tumaas sa tabi nila. Sa teorya, kung nais ng China na subukang tangke ang merkado ng bono, kung ano ang gagawin nito ay kunin ang lahat ng treasuries na pag-aari nito, at itapon ang mga ito sa bukas na merkado ng sabay-sabay, at sa mga nakaraang krisis sa pananalapi, partikular sa 2008 at sa 2020, kapag nagkaroon ng ganitong krisis, madalas mayroong tinatawag na flight to quality, kaya maraming mga tao pakiramdam biglang napaka-panganib averse, subukang i-invest ang mga ito sa pinakaligtas na asset, na sa katunayan ay US Treasuries. Hindi nangyari yon, at nagudyok iyon ng isang buong grupo ng mga haka-haka, na baka China o Japan ay nagtatapon ng mga bono, ngunit hindi naniniwala ang mga eksperto, na nilalaro ng China ang card na ito, at least hindi pa. Sa tingin ko ang nakita natin kamakailan ay walang gaanong kinalaman sa China, and more to do sa iba na talagang nagtatanong, ang mabuting pananampalataya ng pagmamayari, utang sa US ngayon. Alam mo na, para sa China bagaman, ang senyales ay binibigyang pansin ni Trump ang merkado ng bono. Sa totoo lang, ito ay mahusay para sa China. Maaaring hindi na nila kailangang magpaputok ng baril na iyon dahil kapag pinaputok ito ng iba, ipinapalagay ng mga tao na ito ay China o iniisip na maaaring tanggalin ito ng China at
At pagkatapos ay higit pang ipahamak ang sitwasyon ng US, sabi niyan, ang gobyerno ng China ay may iba pang mga tool na magagamit nito laban sa US, halimbawa, ang China ay nagbibigay ng 60% ng mga elemento ng rare earth sa mundo, ang mga elementong ito ay mahalaga para sa mga modernong teknolohiya sa pagtatanggol, kasama ng oil refining electric cars at wind turbines, nagsisimula na kaming makakita ng ilang kontrol sa pag-export, ilagay sa lugar sa paligid ng mga bagay tulad ng gallium, antimony ng germanium, at ang mga incheck ay may mahabang listahan. Ang lithium ay isa pa at narito kung saan ang US ay lubhang mahina dahil malaki pa rin ang tiwala natin sa supply chain ng China para sa ilan sa mga elemento na kailangan natin sa ating sektor ng depensa. At ito ay isang kaso kung saan ang paghahanap ng kapalit para sa mga iyon, ang mga critical na mineral ay magiging lubhang magastos. Ang mas mataas na mga rate ng taripa sa China ay nagpabagal sa aktibidad sa mga daungan ng US, pababa ng husto. Mayroon na ngayong mga alalahanin na ang isang supply shock ay papasok para sa US, sinasabi ng ilang negosyo, "We're gonna hold off hangga, di kaya namin," at nagbabayad sila ng mas mataas na gastos sa pag-iimbak. Sinusubukan ng aming iba pang mga kliyente na lumipat sa mga ikatlong bansa sa kanan, mabuti ang kanilang tinutukoy, habang maaaring mayroong pandaigdigang taripa sa mga bansa sa Europa, sa mga bansa sa ibang bansa, sa Timog Silangang Asya o mas malawak, itinaya nila iyon. Nasunog ang Administrasyong Trump, napakaraming mabuting kalooban sa internasyonal na sistema, ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang dolyar bilang pandaigdigang reserbang pera, at ang puntong ito ay hindi dahil sa anumang tunay, alam mo ang hilig o American soft power, ito ay dahil lamang sa bigat ng kasaysayan, kahit 3 buwan na ang nakalipas bago ang reciprocal tariffs. Sa tingin ko maraming bansa sa mundo, nasa panig sana ng Estados Unidos. Ang China ay naging napakahirap na kasosyo sa kalakalan, meron at sa tingin ko meron pa, isang tunay na pag-aalala na ang pakikipagkalakalan sa China, nangangahulugan lamang na hayaan ang iyong sariling industriya na mapuksa, bumisita sa Vietnam si Pangulong Xi Jinping ng China, Cambodia at Malaysia, sa mga linggo pagkatapos ipahayag ang mga reciprocal na taripa sa buong mundo, nanawagan siya para sa magkasanib na pagsisikap na itulak laban sa unilateral bullying mula sa Estados Unidos. Nangako rin ang China na gagantay, laban sa anumang mga bansa na pumutol sa mga deal sa US. Sa kapinsalaan ng China, lumaki ang posisyon ng China sa mundo, kapag ang Estados Unidos, lobbied para sa pagpasok ng China sa World Trade Organization. Sa unang bahagi ng dalawa na may hindsight, hindi ko susuportahan ang pagpasok ng China sa WTO. Sa tingin ko ito ay nagdulot ng mas maraming problema kaysa sa nalutas nito. Nagpadala ang China ng maraming murang produkto sa paglipas ng mga taon, pinaganya ng mababang sahod mas kaunting mga pamantayan sa kaligtasan para sa mga manggagawa, at mas maluwag na mga regulasyon sa kapaligiran, hollowing out ang manufacturing base. Sa mga bansang tulad ng Estados Unidos, nakikita ng ilan na ang paglipat ni Trump sa mga taripa ay matagal nang natapos. Marami sa aming mga kliyente, na lubos na sumusuporta sa mas mataas na mga taripa. Ito ang alam mo, karamihan sa mga domestic na tagagawa o producer, na matagal nang nararamdaman na ang kanilang mga produkto ay hindi patas na nakikipagkompetensya laban, ang oras ng pag-import ng mga dayuhan ay magsasabi kung gagana ang plano, ibinigay kung paano ang gobyerno ng US, partikular na ang CBP Customs at Border Protection, sino ang nasa front lines na sinusubukang pangasiwaan ito, mayroon ka bang mga kakayahan sa lakas tao upang magawa ito ng epektibo? Ang sagot ko dyan ay hindi ako naniniwala na ginagawa natin, kung gagawin natin, patuloy na humahaba sa trade war, makakakita tayo ng mas malalaking hamon, mas maraming kaguluhan sa mga port na mabagal ang oras ng pagpasok, kailangan mong laging tanungin ang iyong sarili, maaari ba itong makamit sa kasalukuyang hanay ng mga mapagkukunan at lakas tao?